buhay ay isang paglalayag. Marami tayong napupuntahang lugar. Marami tayong nakikilalang tao. Maaari tayong magpatangay sa agos ng buhay o maaring tayo ang pumili ng landas ng ating tatahakin. Kasama ko ang Ilog Pasig sa mga alaala bumuo sa aking pagkatao at sa paglalayag sa buhay. At dito sa Estero de Paco, nagsimula ang lahat. Merlin na lang ang tawag sa akin. May 4 akong anak. Yung 3 anak ko na-relocate sa Kalawan na una. So ang natira dito, ako at saka yung isang anak pa. Nung araw, natatandaan ko, siguro 7 taon ako. Malinis pa ilog. Ang bahay namin nung araw doon, puro itaas, ang ilalim namin lupa. Nawawalisan yun. Yung ilog malinis pa. Pati kanal malinis. May kanal man na papunta sa ilog, malinis siya, wala siyang basura. Ang meron sa ilog puro water lily. Ang first bat namin 27. Pero ang second bat na River Warrior 200 plus. 200 plus. Active lang. Pagka major cleanup namin ang active 100 plus lang. Pero pagka yung iba kasi may trabaho, hindi naman bumababa sa 50, 70, 80. Kasi ang cleanup namin, may kami dyan may attendance kami. Yun ang kasi na-evaluate kami. Yan. Si Ate Marley naman kasi, kasama siya dun sa first batch. Sila yung core group ng River Warriors and sila yung nagpakita sa amin na it can be done talaga. So, si Ate Marley, pagka may clean up, nandyan yan palagi. Tapos maagang gumigising yan. Tapos may istorya pa nga dun, kasi meron kaming malaking sign sa along Osmeña, may malaking tarpaulin dun. Si Ate Marley's, malapit lang yung bahay doon. Ngayon, nung malakas yung hangin, natanggal yung tarpaulin. Eh may mga tao doon sa ilalim ng tulay na tinatanggal yata yung pagkakakabit. So gusto nilang kunin talaga yung tarpaulin and use it for their own. Si Ate Marley, yung isa sa mga River Warriors na unang sumugod doon, umuulan, tapos sinasabihan na huwag galawin hanggang sa yun nga, nabawi nila yung tarpaulin. So for me, it's a symbol of yung commitment nila in cleaning the river. And pumunta rito si Ma'am Gina. Nagtanong siya, sabi niya magre-relocate sila. Di sabi namin paano naman po kung i-relocate nyo, wala naman po kami mapupunta. Kung tatanggalin niyo ang bahay, wala naman po kami mapupunta. Hindi ko kayo tatanggalin na wala kayong mapupuntahan. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng magandang lugar na hindi polluted. Pagbalik ni Ma'am Gina, sabi niya sa amin, gusto niyo bang malinis ang estero? Sabi namin, oo. Ngayon, kung gusto niyo malinis ang estero, aware kayong mag-volunteer. Opo, sabi namin. Eh di nag-volunteer na kami, ang dami nag-volunteer dyan. Ngayon si Ma'am Gina, may pinili siyang tao. Itong project na to, para lang maging malinis ang ilog. At saka magkakaroon to ng parang tourist spot. Lalagyan niya ng lalagyan yan, kagaya niyan. Hindi lalagyan na mga, yung unang inilagay dyan na square na, na mga screen. Yun, filter. Para sa filter. Tapos yung ganyan, yan yung pinaka parang riprap din na 2 patong. 2 patong na riprap. Tapos lalagyan ng mga halaman. Ganun. Kaya lang ito muna yung, kumbaga sa first base nila to. Kasi ito yung ito yung pinaka main. Ito ang pinaka main.
dalawa lang kami rito, yung bayaw ko tsaka ako, si Juan Sibayan. Eh hindi pumayag yung si Juan Sibayan. Hindi pumayag si Juan Sibayan na mag-volunteer siya. Yung asawa ngayon, yung kapatid ko, nag-volunteer kami. Kailangan 3 para mag-training. Hindi kumuha pa ako ng isa, di 3 kami nag-training. Naging batch 1 kami, 27 kami sa batch 1. Nag-training kami ng 2 days sa Antipolo. Tapos, di ano na, every week, minsan 2 times a week naglilinis kami. Ang ano namin, may libre kaming pagkain, may isna kami, tsaka meron kaming libreng tanghalian. Isa ko pang volunteer, si Josie. Kasi ano na? Wala. Sila 5. Si Benji, si Richard. Libre medical, meron ka pang isang kabang bigas. Pag 3 heart, isang kabang bigas, groceries, free medical, tapos, may cash. Pag 4 heart, ganun din. Tapos pag 5 heart ka, mas malaki yung cash mo. Ang ano ko lang, bang gusto kong makita mo, balik ko ba yung dati? Kasi, para bang yung dating lugar na kinagisnan ko, wala na eh, wala na. Ano na eh, para bang wala na kami pag-asa. Pero nung dumating si Ma'am Gina, yun, nagkabuhay ulit kami na malilinis ang ilog. Inisip ko kasi nung araw, paano yung mga anak ko saan titira kung kami sama-sama, hindi naman habang panahon. Pinangarap ko nung araw na na magkaroon sila ng sa kanya-kanyang bahay. Ngayon, nung sinabi ni Ma'am Gina na, pero hindi ko pa inisip na marirelocate kami, na mabibigyan kami. In-interview kami, tinagin kami. Pero sabi sa amin, hindi daw siguradong lahat marirelocate, ma-aprobahan. Sabi ko, sana ma-aprobahan kahit yung 3 anak ko lang, o kahit 2 lang. Tapos yun nga, napasama sila sa relocation, nagkabahay sila. Kaya yung sarili ko, as a volunteer, dinedicate ko na sa ilog. Kasi para bang pasasalamat ko na lang, na kundi din dahil sa ilog, kundi dahil kay Ma'am Gina, walang bahay mga anak. Noong araw, hindi pa yan na lalagyan ng riprap, baha. Pag bumaha dito, lalo na pag yung super bagyo, eto na lang ang matitira sa amin, yung iba hanggang dito na wala. Nakagaya ng huling bagyo, Undoy, nasira ang namin, mga gamit namin. Kaya kita mo, pati supa namin, yung inano ng mga anak ko nung nag-abroad sila, wala, pati sopa namin malalaki, TV namin, rep namin, wala na. Huwag magtapon ng basura. Sa amin, kahit hindi sila tumulong sa amin maglinis, huwag na lang silang magtapon ng basura. Huwag na lang nila kaming mumurahin, huwag na lang nila kaming lalaitin. Sa totoo lang, kawawa ang River Warrior, Kasi, kagaya ng mga nandiyan sa ilalim ng tulay, mga salbahian. Sabihin niya sa amin, wala naman kayong sweldo, nagtsatsaga kayo dyan. Eh sila nagsusugal. Kami nga dito, nagtatapong kami ng pera. Sabi nila sa amin, ganon, hindi ba kayo nahiya sa amin? Kalat nyo, pinagdumihan nyo, kami nagliligpit. Magsasalita pa kayo ng ganyan. Sana wag na lang kayong kikibo. At saka sana, para hindi kayo nasisilip dyan, wag kayong magkalat. Kahit wag na kayong tumulong. Wag na lang kayong magtapon ng basura. O kaya, sabihin nyo lang sa amin, ilagay nyo sa isang lugar, lagay nyo sa sako. Sabihin nyo lang sa amin, hoy, mga warrior, kunin yung basura namin. Kukunin namin. Hanggat nabubuhay kami, mahal ko pa rin siya. Malalaki ng mga pamilya ko. Okay lang naman kami kahit ganito buhay namin. Wala kaming problema, masaya rin kami. At tahimik kami dito.